Akala ko si Mrs. Kaya kaagad pagbukas ko ng flashlight, laking gulat ko at ate niya pala. Kaya hi, ako si Dindo, not my real name. Isang truck driver ng saging at madalas sa daan, bihira sa tahanan. Pero ang gabing iyon ang dahilan ng pakukwento ko ngayon. Ang gabing dapat sana ay simpleng pag-uwi lang, naging bangungot na hindi ko na mababalikan. Galing ako sa malayuang biyahe. Mahigit 12 oras sa Manibela. Lina't alikabok. Gusto ko lang talaga noon ay makauwi, maligo, humiga, at makayakap ng aking asawa. Pagdating ko sa bahay, pasado 11:00 na. Tahimik ang paligid. Ang sala ay madilim, tanging ilaw sa kusina ang nagmumula sa ilaw ng ref. Hindi ko na binuksan ang ilaw sa sala baka magising pa ang mga bata o ang asawa ko kung sakaling nakatulog sa paghihintay. Nilapag ko ang bag sa tabi ng pinto, tahimik ang bawat kilos. Doon ko napansin ang isang katawang nakahiga sa sofa, nakatalokbong ng kumot. Wala na akong inisip sa isip-isip ko, asawa ko yon. Sa tagal ko sa biyahe, ramdam ko isang asawang gustong magparamdam ng pagkamis. Dahan-dahan ko na siya pinagsalita. Tulungan ko na huwag nang gumawa ng ingay, baka magising ang mga bata. Sa isip ko, ito na ang gantimpala ko matapos ang ilang araw na pagod at puyat. Hindi siya nakapalag. Hindi na rin siya nakapagsalita dahil pinigilan ko. Ngunit ramdam ko na parang iba ang kanyang kilos. Sobrang bango rin at nasa isip ko lang marahil. Naghanda talaga siya kanina pero napagod kakahintay. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa amin, Ate Ann. Matapos ang lahat, tumayo ako para kunin ang cellphone. Binuksan ko ang flashlight para tignan ang kanyang mukha at doon ako nanlumo. Nagulat ako, Ate Ann, at napaatras. Halos malaglag ang cellphone sa aking kamay. Si Meche pala, ang ex ko, at kapatid ng aking asawa ang... Hindi ko alam. Hindi sinabi ng asawa ko. Galing siyang abroad at tumuloy pala sa amin. Naisip ko na baka sinabi ng misis ko pero hindi ko nabasa ang mensahe sa dami ng abalang biyahe. Sa gitna ng dilim at katahimikan, bigla siyang nagsalita at sinabing, "Isipin mo na lang na walang nangyari sa atin." Hindi ko alam kung matuwa ba ako sa sinabi niya o matatakot sa magiging kapalit nito na baka malaman ng asawa ko. Hindi ko sinadyang hindi naman talaga ako na nagkamali lang. Kinabukasan, hindi kami naglapit o nag-usap ng ate niya. Pero ramdam ko sa mga kilos niya na naiilang din siya. Hindi na lang namin pinahalata na may mali sa aming dalawa dahil wala akong maibigay na paliwanag sa asawa ko kung sabihin ko pa, Ate Ann. Hindi ko rin masabi ang buong katotohanan. Hindi dahil sa pagtatago, kundi dahil sa takot na tuluyang mawala ang pamilyang tinuring kong buong mundo. Ngayon, dalangin ko lang na sana hindi ito lumabas. Na sana si Meche hindi magsalita. Na sana ang kasalanang iyon ay mailibing sa dilim ng gabing iyon. Mahal ko ang aking asawa at mga anak, Ate Ann, kaya ayaw kong mawala sila dahil sa isang gabing pagkakamali ko. Dindo.